Ang lumang bote, may isa na namang mangangalakal ang nagpunta sa shop ni Boss Toyo. Bitbit ang isang luma at malaking babasagin na bote. Ano ba to? Agad namang tiningnan ni Boss Toyo ang boteng tila lalagyan ng lambanog. Ano kaya masasabi niya dito? Saan nakuha to? Kala ka lang boss. Tubig. Hindi ko alam kung ano to eh. May lamat lang. Walang ideya si Boss Toyo sa kung anong bote ang dinala sa kanya ni Kuya. Pero dahil sa mukhang antiko na ito, ay tinanong niya si Kuya kung sa magkanong halaga niya balak ito ibenta. Alright, magkano mo ito? 1.5 boss. 5. Bibili niya kaya ang bote? Okay, titingnan ko muna kung ano tawag dito. Tawagin natin ng ating expert sa mga bote. At nagpatawag na nga ng expert si Boss Toyo para malaman kung may halaga nga ba ang lumang bote. Ano kaya masasabi ni expert? Ang tawag dito ay sa English, demijohn. Ano? Demijohn. Sa Demijohn. French, demijohn. Demijohn. Sa Tagalog, damawana. Pwede ilagay ng alak, pwede ilagay ng chemicals. tubig, pwede ilagay ng chemicals, pwede ilagay ng lambanog, yung gagawa ng okay. May crack na eh. So, Agad na siniyasat ni expert ang bote. Tiningnan ng maigi ang mga detalye nito at ito ang kanyang natuklasan. ito mga bubbles. So, wala siyang katla-katla. So luma. So, antique pa. Possibly. Kinumpirma ni expert na luma na ang bote. Paano niya nasabing antigo na ito? Ang pagka-construct niya ay tinitingnan yung year base dun sa number of molds. Kung ilang molding ginagamit. So ito, may linya din dito. Isang molding na sa baba. Tapos ito isang molding dito. Kasi ito isang molding pa yun. Tapos pinagdikit nila. Tapos parang doon ginagawa yun. Doon pinupuri nila. Sa bingi nga eh. Medyo tagingi talaga kasi ang totoo lang, ang glass is liquid. Liquid. So, ibig sabihin, very viscous liquid siya such that bago siya talagang bumaba na bumaba, millennia yung kailangan niya. Yung luma, nagiging uneven talaga. Yung makikita na luma talaga. Collectibles. Yes, definitely collectible. Lalo din sa mga mga interior, nag-interior. Okay, magkano presyo nito? Sa mga shops, between 7 to 15,000 depende sa benta ng shop. Mukhang nakajackpot si Kuya sa dala niyang bote at nagkakahalaga ito mula 7K to 15K. Sana all. Magkano kaya ang ipipresyo ni Boss Toyo dito? Magkano mo ito binibenta? 1.5 sir. 1.5. Magkano mo ito nabili sa kailangan? Swerte mo ah. Nakuha ko lang yan boss eh. Ha? Nakuha lang. Napulot lang sa kalakal. Hindi sukat akalain ni Boss Toyo na pulot lang ang bote. Magkano niya kaya ito bibilin kay Kuya? 5,000 pesos. Bahagyang napaisip si Kuya, tatanggapin niya kaya ang offer sa kanya ni Boss Toyo? Aba syempre, kinagat niya ang offer ni Boss Toyo, kaya mag-uwi siya ng 5,000 piso. Ang lumang karatula. Isang araw ay may bumisita sa shop ni Boss Toyo na may bitbit na kakatwa at lumang bagay. JC Gonzaga po. Taga-sampo. Kainta. Kainta. Rizal, ano po yung dala natin? Dahan-dahan inilabas ni Kuya ang isang lumang yero at ipinakita ito kay Boss Toyo. Ano kaya ito? Balidala ko yung binal ko pa basta kasi sagrado sa mga Illuminati. Sagrado sa mga Illuminati. Ano to? Illuminati ka ba? Paano masabi? Malapit na. I will send you to Jesus. Yero lang yan eh. Original siya na tinsay ng Royal. Royal. Isa pala itong lumang karatula ng sikat na inumin ng Royal True Orange. Sa sobrang kalumaan nitong karatula ay mababakas ang mga kalawang na kumapit dito at ang mga kupas na kulay ng pinturang na luma na ng panahon. Bibilhin kaya ito ni Boss Toyo? Okay, anong year to? Actually, I believe mga 1960s to. 60s yung ano na to. Sa ganito kalaki na tinsay. Magkano naman ang gusto mo para dito? Actually, basta yung mga 25. Medyo natataasan si Boss Toyo sa 25K kaya tumawag siya ng expert para malaman kung may value nga ba ang lumang karatula. Yo, Sir Kyle! Maraming salamat! Good morning! So, meron kasi tao dito. Oh! Team ka! Team diba? signage ng Royal. So, ito, Sir Kyle. How much natin to i-average? Kung ako tatanungin, yung malaki niya na wall size 8x8, nakita ko nagkabentahan sila ng mga 85K or 75K eh. Pero yung ganyang kaliit, medyo decent na rin yung size niyan. Siguro nasa mga, kung ako tatanungin, mga 20, ganyan, 25. Alright. Maraming salamat, Idol Kyle. Okay.
So, magkano mo ulit to? 25 lang sana, Pistoyo. Actually, para sa akin lang, gusto ko lang naman siya makita ng ibang tao. Ayoko lang siya na nasa bahay lang kasi hindi niya deserve na nasa bahay lang siya. Wala ibang nakakakita. Ako lang. So, mas maganda siya, naka-display talaga at least, di ba? Kasi bihirang-bihira talaga to eh. Matapos masuri at malaman ang presyo nitong karatula, magkano naman kaya ang itatawad ni Boss Toyo? So, syempre, alam mo na. May wagang bulong. So, 25 to 20, sabi ni Sir Kyle 20. Pwede ba ito ng 17? Panandaliang napaisip si Kuya sa inialok na presyo ni Boss Toyo. Papayag na kaya siya? Sabihin natin 18 na lang para hindi naman masyadong 1,000 lang yung dagdag. Sa uli, ay nagkasundo sila sa halagang 18,000 pesos. At si Boss Toyo na ang bahala sa antigong karatula, habang si Kuya naman ay uuwing paldo. Sunod naman ay ang lumang scrapbook. May isang babae ang bumisita sa shop ni Boss Toyo na may daladalang kagilagilalas na lumang gamit. Ano kaya ito? Ano ba pangalan nila? Melissa Espiritu po. Taga-saan si Melissa Espiritu? San Pedro Laguna po. San Pedro Laguna. Ano po ang dala niyo sa amin ngayong araw na to at excited na ako. Ipinakita ni ate kay Boss Toyo ang isang lumang scrapbook na nakapaloob ang mga ginupit ng mga sinaunang larawan ng sikat na actress na si Nora Honor. Ang scrapbook na ito ay pagmamayari pa ng kanyang tiyahin na isang masugid na tagahanga ng premyadong actress. Bali, ginupit po niya yan sa mga magazine na luma, sa mga nung araw po, 1968 po siya nag-start. Talagang abit pan po siya, yung aking tiyahin na 85 years old na namayapa na po. Ang daming award ni Nora Honor. Grabe yung pagkakakita. Labis ang pagkamangha ni Boss Toyo habang tinitignan ang bawat pahina nito. At bigla siyang na-excite nung may napansin siya sa isang pahina ng scrapbook. Ayun o! Ayun yung manika niya o! Ayun o! Ayun o! Ayun nga! Ang dami pa palang kulang! Nagpunta dito si Ma'am Nora Honor. Ito, dapat to, hindi pala ito nakaipit. Nakalugay pala pinipitan natin. Wala naman siyang lugay. Ayun o. So, dito pala nagpapatunay na totoo talaga na legit ang ating mga manika. So, walang pirma to. Wala po, hindi po napapirmahan po ni Ann. Okay, so magkano mo naman ito binibenta? 50K? Sir guys, magandang umaga ulit. Ayan o, first Pinapunta ni Boss Toyo ang kilalang picker, walang iba kundi si Crazy Kyle, upang tingnan ang nasabing scrapbook. Ano kaya masasabi niya dito? scrapbook. 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 Scrapbook yan, pati yung papel, yan yung original. Yes, yung pati na yung luma. Saka hindi siya yung nabibiling scrapbook, ginawa, no? Ginawa. Tunay na ebidensya na merong manika at marami pa. Actually, yan pa lang, in-frame na katabi nito. Kasi wala pa ako nakitang meron yan. Yun nga eh. Oo. Ito ang patunay na nag-exist. Kasi si Miss Nora hindi niya alam eh. Okay. Actually, this page alone, magiging checklist na yan ng mga collector guy namin. Oo, ang dami ko. Ito yan o. Pero alam mo, ang isa sa nakita ko dito na interesado ako, The Super G. Meron palang pelikula si Miss Nora Honor na naka-superhero. Alam mo yan? Hindi. Okay na mo, hindi mo rin alam. Hindi naman ako ganun katanda. Scrapbook without a signature. Pero merong mga features na very important like Nora Honor. Magiging catalog yan eh. Magiging catalog. So, dun nalalaman yung mga history dahil sa mga proof na ganyan. Otherwise, walang year to eh. No? Wala sa YouTube. Wala Ito, sa wala. YouTube to. Yung kumpanya na gumawa nito, wala rin. Hindi natin alam kung anong pangalan. Yes. Eh, wala rin YouTube to. Malamang wala rin to. din. Wala rin something na babalikan. Katulad yan nga. Nung una eh, wala tayong ma-search nito eh. This is something evident or proof, concrete proof. Nag-exist. Itong mga manika na to. Ano mo, magkano? I think as a toy collector also, naghalo-halo na. Toy collector and then run yan. Siguro, ilalagay ko ulit dun sa 20 na kagaya nung sinasabi ni ate na napanood niya. Without signature, I think dapat nasa 10 lang yan. Pero may nakita kasi ako eh. Dati nyo pinakita, yun nga ito. Parang yun eh, prueba. Parang ebidensya na. Actually, kukontakin ka ng mga pag hindi mo yan kinlear sa video mo, may mga kukontak sa yung collector. Pahingin naman ang scan niyan kasi... Hindi pwede. Hindi sa'yo. Hindi mo pwede. Lubos na nasiyahan ang ginang nang malaman na nagkakahalaga ng 20,000 pesos ang lumang scrapbook. Pero magkano naman kaya ang itatawad ni Boss Toyo? So yun ma'am, sabi 20,000 pero kailangan kong
18, 16,000 pesos. 17, 16,500. 16,8. Oo, 16,800. Maraming salamat po. Sa uli ay nagkasundo sila sa halagang 16,800 pesos at nadagdagan na naman ang koleksyon ni Boss Toyo. May lumang electric pan ka ba? Huwag mo munang itapon. May isang lalaking nagpunta sa shop ni Boss Toyo. Dala-dala ang isang lumang electric pan na kanyang napulot lamang sa daan habang nangangalakal. At ibinebenta niya lang ito sa halagang 500 pesos. Mukhang interesting naman ang nasabing kasangkapan at sinuri agad ito ni Boss Toyo. At nasa magandang kondisyon pa nga ang lumang electric pan na kahit ang pangalan ng manufacturer ay malinaw pang mababasa. At dahil sa pulot nga lang ay paluging binebenta lamang ito ni Manong sa halagang 500 pesos. Ano nakuha to? Sa kalsada lang po, tinapon na po siguro yan. Napadaan po ako. Swerte mo naman. Siswertehin kaya si Manong sa napulot niyang antik? At magkano kaya ang halaga nito? Alright, magkano mo naman ito binibenta? Mga 500 po. Pesos lang? Apo, mga pang, para may pang budget na yun sa ano. Ora, meron na to. Ay, hindi. Tawag tayo ng expert. Kaya hindi na nagpatumpik-tumpik pa ay nagpatawag na agad ng expert si Boss Toyo para malaman ang tunay na presyo ng lumang electric pan ni Manong. Totoo bang pan yan? Eskimo brand model. Then 1005J, made in Toronto, Canada. Parang plancha yung base niya eh, no? Hindi ba yung plancha na electric pan? Yan yung uso ng araw. Ginaya yan? Hindi. So, ito tanso ito. Ito cast iron, no? So, based na sa model niya, 1945. 1945 ang Eskimo. Saan gawa ang Eskimo? Canada yan. Toronto, Canada. Sa Pilipinas, Oo nga, Toronto. bihira makita yung ganitong brand. Usually, ano to, ang sikat dito, yung mga GE, Oo. mga US na brand. Matapos suriin at paliwanag ni expert ang pinanggalingan ng lumang electric pan, ay sinubukan naman nilang itong pandarin. At sa kabutihang palad ay gumagana pa rin ang lumang electric pan. Kahit may kalumaan na, magkano naman kaya ang ipipresyo ni expert dito? Ang ganito, sa market, mga 8,000 to 10,000. Aba, jackpot si Manong sa napulot niyang kalakal. Matapos makipagkamay ni Boss Toyo kay expert, ay agad niyang inalok si Manong sa presyong higit pa sa 500 pesos. Tatanggapin niya kaya ang offer ni Boss Toyo? 3,000. Pwede na po, boss. Ha? Ang bilis. 3,000. O, Hindi, 500 ko lang binibenta eh. 3,000 tawad niya, bakit hindi? ha? Madaling kausap si Manong at walang alinlangan na tinatanggap ang 3,000 pesos na alok sa kanya ni Boss Toyo. Pero biglang umeksena ang misis ni Boss Toyo at tila hindi sang-ayon sa binigay na offer kay Manong. Babarating niya kaya ito? 1,000 na. Eh, pahit na nga siya sa 3,000 eh. Alam mo, nangangalakal nga siya eh. Ha? Nangangalakal. At saka mabibenta mo yun ng 8,000 o bilhin niyo na 12,000. Wala nang nagawa si Boss Toyo kundi pagbigyan ng gusto ng misis niya at ginawang 5,000 pesos ang offer kay Manong. Okay, sige kuya. 5,000 pesos. Okay na sa'yo yun. Abot nga ang ngiti ni Manong nung itinaas pa sa 5,000 ang offer sa kanya ni Boss Toyo. Hindi niya sukat akalain na higit pa sa 500 pesos ang halaga ng napulot na lumang ventilador. Ito ang pinakamalapit, ang agimat ni Lolo. Isang araw ay may mag-asawang bumisita sa shop ni Boss Toyo. Galing pa ng Naik, Cavite. Mga taga saan po kayo? O, Naik, Cavite. Layo. Dinayo nyo pa. At personal nilang pinuntahan si Boss Toyo upang ibenta ang pinakatago-tagong pamana ni tatay mula pa sa kanyang lolo. Okay, ano po dala nyo dito? Nasadya nyo po sa amin. Agad ay pinakita ng matanda ang isang palang damit kay Boss Toyo. Ano to eh? Mga kasuotan. Ayon sa matandang lalaki, ang kulay palang kasuotan ay pinaniniwala ang isang anting-anting na kinapapalooban ng mga mahiwagang dasal o orasyon para magsilbing proteksyon laban sa mga kaaway at anumang karamdaman. Pinapabanal ito sa bundok Banahaw na pinaniniwala ang mahiwaga at sagrado para sa iilan. Ano po to? Tay, gamit nyo po? Ano yan, yung sa pinagmanahan mo sa lulo ko yan. Pinagmanahan nyo sa lolo nyo. Ano po yung lolo nyo? Dating sundalo. Dati po sundalo. Sa, naging sundalo siya nung gira ng Korea. Okay, so sundalo po yung lolo nyo. Ito po ay kasuotan niya. Okay? Okay, ano po naman daw to? Sa pang ano yun, sa digmaan. Para di sila tatablan ng kahit ano. Hindi sila mapapahamak. Tama po ba? Tama po. Magkano nyo naman po ito binibenta? Kung pagpanarin kami naman eh, papaswelta sa 1A.
Mukhang seryoso ang matanda nung sinabi niyang 1 milyon ang presyo ng kanyang anting-anting. Nababalutan siguro ito ng matinding armament hockey kaya nasabi niyang di tatablan ng bala ang may suot ito. 1 million po? 1 yan po. Nay, tay. Actually, tay, nay, yung ganito pong kasuotan ay napakadami. Ang dami ho nito. At hindi ko nga paano malalaman kung ito ba ay 1950 pa. Dahil sa dami ho ng may ganito. Walang ideya si Boss Toyo kung may value ba ang lumang damit na ito. Anting-anting. Kaya tumawag na siya ng expert. Sir Angelo, magandang hapon sa'yo. So sir, meron kasing mag-asawa dito pumunta at may dala silang 1950s daw na agimat or anting-anting na ginagamit ng mga sundalo natin dito kalaban ng mga sa Korean War. So ito, ano masasabi mo dito? Actually, wala pa akong ganito. Kung bibili natin ito, magkano? Sa akin, parang nabili ko. Parang may kasamang anting-anting. Halos 5,000. May kasamang anting-anting, halos 5,000 din, ganito din. Hindi, yung pula. Hindi ganyan. Ito. Yung nasa kanan. Ito. Oh, Panyo. Panyo. Alright. Okay, sige. So tatay, napakalabo ng 1 milyon. Sabi niya, nakabili siya nito, may kasamang anting-anting, 5,000. Yun lang kung yan. May kasama pang anting-anting. Opo, kasi ito ay bago. Hindi ito galing ng 1950s. Kasi po, paano ko po nasabi, yung mismong tatak po ng sando ay hindi po ito nagamit ng 1950s. Tila nadismaya si tatay nang malaman na hindi 1 milyon ang value ng kanyang damit. Anting-anting. Bibilhin pa kaya ito ni Boss Toyo? So kung bibilin ko po ito sa inyo, bilang display lang dito, 3,000 pesos. Natahimik si tatay at napapaisip kung tatanggapin ba niya ang alok na 3,000 pesos kapalit ng di umano'y anting-anting. Baka mas pwede nyo dagdag. Magkano po? Hindi nyo ito mabibenta ng mahal. Ako na po nagsasabi sa inyo. Malungkot po man sabihin sa inyo, gusto ko man din kayo. Kung ito po talaga ay malaki sana, wala naman talagang problema. Kaso talagang yun lang po talaga ang presyo para doon. 4,000 pesos. Ako sige tayo, ito hanggang 5,000. Hanggang doon lang po ako. Sabi naman Sir Angelo, nakabili siya dati ng 5,000. Di-display ko lang siya para lang meron din lang mapakita dito yung mga papasyal sa aking museum na merong mga ganitong produkto. Hanggang 5,000 po. Sa uli ay tinanggap na nila ang alok na 5,000 mula kay Boss Toyo bilang tulong na rin sa kanila. Napakapalad pa rin nila. Kahit papano ay natulungan sila ni Boss Toyo. At yan ang mga lumang bagay na di mo akalain ay mabibili pa. Kaya kung may lumang gamit ka, huwag mo munang itatapon.